Magandang araw mga repa. So, gagawa na naman tayo ng mga video. So, pag-usapan natin tong pagko-cope. 'Di ba sinabi ko sa iyo is ang totoong value ng lalaki pag ikaw ang price is yung genetic mo or yung looks mo or pagiging alpha. Alpha means superior genetic, good looking, matipuno. Yan yung alpha. Good looking face. So, yung beta naman, yan yung mga beta needs, average looking, tsaka sub 5. Kasama na yung sub 5. Actually, yung sub 5, incel na nga rin yun eh. Voluntary celibate yun. Celibate yun. Kahit naman din yung average looking eh, parang involuntary celibate. Kasi mahirap talaga sila makapagrelasyon. Kasi nga, sa dating statistics is real life din yan. 80% deem undesirable or unattractive. So, meron ng research niyan. I-search nyo yan sa Google. 48% lang ng lalaki naka-reproduce all throughout history compared sa babae na 98. So, it means na kalahati lang ng mga lalaki compared sa babae ang naka-reproduce. Reproduce pinag-uusapan natin na yung successful na napasa yung genetic nila. So, yan yung statistics. So, hindi nagsisinungaling yung swiping statistics ng babae sa online. Kasi yan talaga yung ideally na gusto nila. Yan yung tinatawag natin na ideally na gusto nila kung bibigyan sila ng pagkakataon na gusto nila magiging kapartner, which is yun, good looking. Kahit naman din ng lalaki. Gusto naman din natin talaga yung mga magaganda rin naman talaga tsaka sexy. Coca-Cola yung katawan tapos maganda yung mukha. So, hindi rin naiiba yan sa tawag dyan genetic determinism. So, yung attraction is kahit ikaw lalaki ka, may ideal ka na type, may certain phenotype ka na type sa babae. Kagaya ko, ayoko yung mga hamburger face tsaka yung kita yung upper eyelids. Big deal sa akin yun. Napapalagpas ko pa yung lips tsaka ilong. Pero yung hamburger face, okay lang din sa akin yun. Pero yung orbital region talaga ako nakafocus kasi yun talaga yung fetish ko. Yung orbital region. So, kanya-kanya yan. May mga lalaki rin ganyan. Pero, yun nga, may ideal na looks preference na rin tayo. Kaya hindi mo rin malalait yung lalaki na, ito na pangit yung niya. Malay mo, yun lang talaga nakayanan niya. Kasi nga, 80% deem undesirable. Pati nga to hindi rin guarantee ang pagko-cope mo. Maging rapper ka dyan, maging influencer ka dyan, is talagang gustong-gusto ka talaga ng babae. Kasi ang ititrack mo dito, hindi ito para, di ba sinasabi nila, kaya bragging rights sa lalaki yan pagka maraming body count. Kasi yung sex na binigay ng babae sa'yo, is mahirap talaga siyang ibigay ng babae. Ibig sabihin, may kipag-sex lang talaga siya sa'yo kung talagang attractive ka talaga. Kaya bragging rights yan sa lalaki. Ang status kasi sa dami ng babae mo Yun yung naturally. Kung walang social construct. Ibig sabihin, wala yung mga status maxing, profession, or kung ano namang kabulshitan na social construct or pagiging maporma or niche max, yung ganyan. Kung commonality, lahat tayo pare-pareho ng damit. Tapos, malamang ang pipiliin ng babae is yung aesthetic na muka, yung talagang pogi. Pag commonality to kunwari, pare-pareho tayo ng trabaho. Granted yun pare-pareho lahat ng trabaho ng lalaki, pare-pareho ng damit, o pare-pareho ng ginagawa sa buhay. Naturally, mas pipiliin ng babae is yung attractive face talaga. So,
sa lipunan natin ay 70% to 80% nga. Sa swiping statistics, yan yung mga lalaki. Kaya yung kung average looking ka or below is hindi ka talaga makakamatch sa dating app. Onti lang makakamatch mo. Pag sub 5 ka, baka wala ka mga makamatch eh. Kung normie, baka pa isa-isa, ganyan. Pero hindi marami. Hindi kagaya high tier normie. Actually, meron din ako nakitang ganyan statistics yung mga Chad. Mababa pa rin talaga yung ano nila eh, yung mga nakakamatch nila. Pero hindi kasing dami ng average looking na babae or sub 5. Kasi ang babae kasi more on quality sila mamili eh. Lalaki kasi makarami ka lang eh. Kasi dun nakabase yung ano mo eh, yung superiority mo. Ibig sabihin yung genetic mo. Dahil marami nagkaka-desire sa'yo. Dun nakabase yung ano mo. Sa bagay, kaya naman sila napili. Ibig sabihin, sila talaga yung best na sa both spectrum ng hypergamy ng babae. Yung isa naman, average looking, magaling magkuha ng resources. Kaya siya napili. Pero formal lang yun. Mawala yung resources niya or status niya or kung ano namang kabulshitan na social construct na yan is hindi talaga siya magugustuhan ng babae. Yung isa naman is may upper hand siya dahil alpha seed siya or alpha fox. Ibig sabihin, dinisar siya ng babae dahil sa physical appearance niya. Which is, para sa akin, yun talaga mas valuable. Kasi yun yung mapapasa mo sa next offspring. Biruin mo ganito tingnan mo tong pagkakaiba. Kaya gusto ng babae ang mga pogi tsaka magpaanak dyan is ganito ang senaryo niyan. Dahil materialistic ang babae tsaka gusto lang talaga nila yung pleasing sa mata. So yung genetic ng pogi na yan, pag napasa yan sa anak is mas mag-i-invest yung parents dahil good looking yung offspring. So mangyayari nun is positive reinforcement dun sa bata dahil may tsura yung bata eh. Huwag kayong maniwala dyan sa sinasabi pare-parehong treatment ng parent. Kabulshitan yan. Hindi ako naniniwala dyan. Meron na akong mga study na ganyan na nakita eh. Na may bias din yung parents. Pag mas prefer nila yung mga may itsura na anak compared sa mga pangit. Mas may favoritism. Favoritism tawag doon. So, nag-i-invest yung parents dun sa may tsura na Kaya, magkakaroon ng positive reinforcement yun. Tapos, syempre, dahil may tsura yung bata na yun, nagiging confident siya. So, kahit na anumang tahakin niya sa buhay, confident pa rin siya. Kahit na bum siya. Kaya nga yung mga poging bum, kaki pa rin, di ba? Kasi alam nila yung value nila eh. Yung genetic talaga nila. Meron nga akong ka-flat dito. 6'3 siya, 'di ba? Tapos may itsura. Confident naman din siya dahil kahit wala siyang trabaho kasi alam niya yung value niya. Yun talaga ang tunay na value ng lalaki is yung seed mo talaga kasi mapapasa mo yan sa next offspring. Yan yung magpapatuloy ng mo ng sinasabi nila legacy. Pero sa akin pero sa akin yan genetic line yan yung magpapatuloy sa ng genetic line mo. Yung iba naman is dahil average looking or sub 5 cope na lang talaga para magustuhan ka ng babae. Magko-compete kayo. Yan yung mga nagko-compete. Mga nagtatag max, white knight, tapos yung mga nagpi-PUA, tapos yung mga nag-aalam-alam ng game, yung parang nagre-research ng game kung paano mapasagot yung babae. Yun pa lang talo ka na kasi kailangan mo pang gawin yan lahat ng kabulshitan na yan para magustuhan ka ng babae. Na hindi ko naman sinabi na pabayaan nyo yung sarili nyo or maging fatalistic kayo. Ang sinasabi ko lang yung realidad. Kaya ka nagustuhan dahil do sa pakinabang na binigay mo na nag-status max ka, ka,
nag-rap ka ng matagal, tapos nag-tagmax ka, sumali ka pa ng fraternity, yung mga ganyan, is kabulshitan talaga yan. Na kasi sinasabi ko nga sa inyo na wala naman talagang game. Kasi it's either gusto ka ng babae or hindi. Which is base yun sa looks mo or phenotype mo. Kung gusto niya yung phenotype mo. Ganun lang talaga yun eh. Sure, merong ibang mga babae na pipiliin ka dahil sa status mo tsaka pera mo. Yan yung mga sinasabi ng ibang red pillar, pera-pera lang labanan. Pero nakabase yan dun sa fertility time period nila tsaka sa pangangailangan nila. Kuwari, 18 to 25 sila, super hirap nila. Tapos social climber yung babae dahil kinain na yung utak niya ng SOCMED. Malamang magpa-priority na lang siya ng sugar daddy na matandang lalaki na na mapera, kahit average looking, papatulan na niya yun. Bibigay niya yung prime age niya dun sa lalaki na yun. Realistic yan, one step ahead yan. Actually, parang 100 step ahead pa yung mga babae mag-isip. Sinasabi nila mali daw yung mamili yung babae. Walang mali, na-debunk ko na yan, walang mali pinili yung babae. Kasi unang-una, kaya ka nandito dahil sa mating choice nila na yung priority nila. Kung iisipin mo, wala talaga silang maling pinili. Kalkulado yan, base yan sa priority nila, tapos para mapasa nila yung genetic line. Yung mga nag-e-excel, o ba't nila pinili yung mayaman, yung pumera na kasi madiskarte yun, tsaka madugo yung pinagdaanan nun. So, bago ka niya mapili is tining pinili ka niya dahil sa end result. Kaya nga may kasabihan, 'di ba? Yung mga babae naka-wait lang sila sa finish line. Ibig sabihin, yung end result ang mahalaga sa kanila. Hindi sa kanila mahalaga yung katayuan mo ngayon. Sure, yung 18 to 25, kung medyo may itsura ka, diyan napapasok yung pagbibigyan nila yung goals mo. Kagaya sa akin, di ba, nag-nursing ako, plano ko mag-abroad. Hindi naman ako mayaman ng that time, pero pinili ako nung matagal ko naging girlfriend. Kasi nga, dahil sa looks ko, napagbigyan lang yung status ko, which is hindi naman ako mayaman. Yun yung sinasabi ko, napapagbigyan yan kung talagang attracted sa'yo yung babae. Pero kung hindi talaga siya attracted sa'yo at hindi na rin siya prime, end result talagang kailangan. Ano yan, black and white mag-isip yung babae, tsaka present mag-isip yan. Kasi yung present na katayuan mo, yan din yung magdidikta ng future. Ba't siya mamimili ng bum na normie? Wala ka silbi sa mata niya dahil normie ka lang, tapos average looking ka lang, tas bum ka. Okay sana kung pogi ka eh. Kasi maanakan mo man siya, may guarantee. Gets mo yung yung security na side ng katayuan ng babae, kaya ganun sila mamili. Kasi pag naanakan mo yan, may security side na pogi yung lalabas or maganda eh. Ganyan sila So, yung future ng bata na yun is magiging easy. Magiging easy at hindi madugo. Kasi ang path ng life ng tao is may part na yan genetic determinism kung bakit ganyan yung profession mo, bakit ganyan yung treatment sa'yo ng mga tao, at bakit ganyan yung mga social circle mo na nakapalibot sa'yo. Which is base talaga mainly, hindi ko nilalahat mainly dahil sa looks. Kasi sa ayaw man natin at sa gusto, is superficial talaga tayo mga tao. Kahit nga ako black pill na ako pero judgmental pa rin yung utak ko dahil pag nakikita ko yung mga tao tapos tinitingnan ko pa yung mga kilos nila is talagang medyo correlated din talaga yung itsura ng tao. Kasi yun din yung nagsha-shape nung bakit ganun umasta yung tao na yun dahil sa treatment sa kanya. Sure, meron tayong tinatawag na innate personality. Kung mabait ka talaga, mabait ka. Pero, sooner or later, yung kabaitan mo,
matututo ka rin eh. Parang medyo magiging mailap ka rin. Kasi sa treatment, may external factors, hindi lang naman talaga internal yan eh. So, kaya malaki talagang parte talaga ng lookism talaga sa treatment talaga ng tao. Biruin mo yung poging bomb, yung utmost respect. Ito na lang pag sabihin na natin, granted na pareho lahat ng socio-economic status ng mga lalaki is yung respect talaga ng lalaki is sa looks talaga. Biruin mo, rerespetuhin ka ng mga tao dahil lang sa itsura mo. Kagaya natin, lalaki tayo, di ba? Parang, kuwari may matangkad tayo mga nakakasalubong na matangkad pa sa atin. So, subconscious din yung respect na yan dahil sa looks, dahil matangkad yung isang lalaki na yun. O kuwari, siya, matangkad din naman siya. Pero lamang ako sa face. O, yung treatment niya sa akin, okay din naman. Kasi nag-cope ka dun sa face eh. Lumamang ka sa face. Which is, ganun din yung experience ng mga babae. Kaya may nagsisimp na babae sa pogi. Kasi subconscious yan. So, yung mga nagsasabi na hindi basihan ng looks. Subconscious kasi yan eh. Parang mahirap talaga siya labanan. Kahit sabihin mong, tangina, pogi lang naman to. Try ko nga bugbugin to. Parang yung mga ganyan, 'di ba? Meron talaga mga factor talaga na na mahirap talaga labanan dahil lang meron na tayong perception bias. Yun pala yung word nun, perception bias. Dahil nga nakita na natin na ganun, na-analyze na natin, na-judge na natin yung overall na personality ng tao, tsaka ugali, tsaka yung katayuan niya dahil lang sa itsura. Kaya nga may halo effect yung mga pogi, di ba? Kahit sabihin mo na sila, mukha sila malinis kahit na ganun lang sila. Actually, pag nanamit nga sila, parang less effort lang eh. Kung titingnan mo, hindi naman sila gaano talagang nag-dress to kill. Yung iba pa nga, hindi nagsusot ng branded eh. As in talagang mga plain lang talaga, tsaka mga fake. Yung iba fake pa nga eh. Dahil may halo effect tayo na tinatawag. Tawag dun ay perception bias. Perception bias tawag doon. Kaya ganun yun. Subconscious kasi yan, mahirap talaga labanan yan. So, yun nga talaga. Yun talaga yung value ng lalaki talaga is looks mo talaga. Kasi yan yung mapapasa mo sa offspring. Kaya ganun kahirap ganun kahirap magkaroon ng karelasyon na babae. Kasi nga, oo nga, kagaya nga sabi ni Kuy Kuy, ang dami-dami namang babae dyan. Pero ang tanong, gusto ka ba? Yun lang naman yun eh. Sa dami-dami ng babae dyan, bakit 48% lang nakareproduce? Bakit? Out of 98% na babae. Hindi ba kayo mawiwindang doon? Hindi ka ba yan? Simula sa ninuno natin to hanggang ngayon ah. Yun pa rin yung statistics. 48% to 98. Yun lang yung mga lalaki na nakareproduce compared sa babae. Kasi nga, babae ang namimili. Sila yung namimili ng gusto nila. Kasi pagka hindi ka pumasa sa conditions niya tsaka standard ng babae is walang mangyayaring relasyon tsaka walang sex na mangyayari. Kahit sabihin natin pogi, kuwari, gusto ng pogi ng sex pero ayaw ng babae. Oh, siya pa rin may kapangyarihan, di ba? Siya pa rin. Kaya yung mga nagfi-feeling pogi dyan, or sabihin na natin pogi na nagyayabang, kunwari ayaw ng babae, wala kang magagawa. Sasabihin mo, option. Marami naman akong option. Paano nga kung ayaw lahat ng babae? Yun yung sitwasyon, ayaw niya. Hindi, wala kang magagawa. Siya picker eh. Kaya yung sinasabi natin, ang value talaga ng lalaki is yung seed niya talaga. The fact na yung karamihang lalaki is gumagawa pa ng ibang cope tawag dun eh, or ibang value is yun na nagpapatunay na talagang kailangan mo talagang mag-cope or mag-create ka ng value para lang magustuhan ka, kagaya ng beta boxing, silbidor.
tapos ano pa ba, status maxing, tag maxing, meron pang ganun. Kaya nga meron tayong tinatawag na ano, mga max na yan kasi para magustuhan ka ng babae. Yung mga pogi, gagawin lang yan maging presentable at malinis. Napaka least effort, di ba? Yun yung ano nun. Kahit sabihin naman natin talaga na yung mga nag-iimbento dyan, di ba sinasabi ng mga ibang red pillar. Hindi naman ako against sa kanila, pero ito kasi yung sinasabi nila, kailangan mo ng lalaki dahil lahat ng mga nakikita mo dyan is ginawa at maintain ng mga lalaki. Totoo naman yan kasi ginagawa nila yon para magkaroon sila para sa pamilya at anak nila or para magkaroon ng anong tawag dito, magkaroon ng karelasyon or mapasa nila yung genetic nila. Yun lang naman talaga purpose ng buhay, survival at procreation lang. And karamihan ng lalaki is beta talaga ang strategy para mapasa mo yung genetic mo. Tawag ni Rollo dun is masolve mo yung reproductive problem mo. Kaya meron pa rin mga lalaki na nagsisimp, nag-i-status max, tapos nag-gym, mga kung ano-anong kailangan nilang gawin. O kasama na yan sa self-improvement para sa sarili mo, pero at the back of your mind, meron ka pa rin talagang desire na masolve mo yung reproductive problem mo, which is mapasa mo yung genetic line mo. Kasi yun yung parang talagang naka-wired sa genetic, sa DNA ng bawat nabubuhay. Desire kasi yun subconscious yan, na talaga mahirap labanan. Bago ka mamatay, parang gusto mo mapasa yung DNA mo sa next na offspring. So, ganyan yan. Isa pang patunay nito, meron ako nakita doon sa Facebook pala. Yung anak ni Aga Mulak, si Andres, 22 na at magbe-22 na siya ngayong taon na to. Guess what? Alam mo kung ano nangyari sa kanya? Sabi niya sa interview, no girlfriend since birth. Diba dapat madali na sa kanya yun dahil anak siya ng artista? Tsaka okay yung itsura niya. Kaya nga dun sa pinagpipilian kong picture sa community, sinama ko na yung picture ko doon. Sino ba pinagpipilian doon? Si Andres, yung Legaspi, anak ni Zoren Legaspi. Nakalimutan ko yung pangalan nun. Basta yun. Yun si Mavi Legaspi. Nagkaroon ng girlfriend yun ng isa. Pero, biruin mo naman edad noon. Dapat sa ganyang edad, dapat makadalawa ka naman yan or kahit ano. Hindi natin masisi, baka LTR gusto nila. Which is yun yung maling strategy talaga. Nagkamali rin ako ng ganyan kasi nag-stick ako sa LTR Yun yung kinain yung prime ko na 6 na taon. As in, marami talagang opportunity talaga na Kaya mas maganda talaga para mag-spin ng plates talaga paramihin yung option talaga. Kagaya ng ginawa ni Daniel Padilla, 6, 'di ba? 6 yung nagulat nga ako, 6 yung pinagsabay niya. Yun yung mas magandang strategy kasi marami kang napapagpilian. Tapos, i-break ka man ng current mo, hindi ka gano'ng nasasaktan. Yung mga nagkakaroon ng midlife crisis is, tumanda kasi sila, hindi nila na-maximize yung 20 nila. Nung 20 pa sila, or 30. Kuwari, nag-40 ka na. Kuwari, siguro kung ako, magpo-40 na kasi ako, hindi pa, 37 pa lang naman ako, magte-38 ako ngayon taon na to. Siguro kung ako hindi ko na-maximize yung 20 ko, hindi ako nakagala sa buong Pilipinas. Which is, nagala ako talaga yung halos buong Pilipinas din. Nakagala ako, tapos hindi ako nagkaroon ng maraming dates ng 30 na ganun. Hindi ko na-maximize yung 20 ko. Siguro, parang meron kang parang na-miss out mo yung opportunity tsaka yung youth mo. So, mangyayari nun is,
parang hindi ka satisfied. Kunwari nagkarelasyon ka ng first time, madali kang maluloko. Paano kung iba pala habol sa'yo? Wala ka na may experience. Hindi mo alam tong black pill, hindi mo alam yung red pill. Tapos sabay, ganun-ganun lang, nagkaroon ka ng first girlfriend ng 40 ka na. Doon ka na de-virginize. Is parang, hindi na, parang sa isip mo, parang marami kang opportunity na hindi na miss out. Kaya nga mas pabor ako dun sa ginagawa ng isang subscriber ko eh. Kunwari 30 ka na. Kung ako sa inyo, kunwari 30 kayo, tas virgin pa rin kayo, is mag-pro na lang kayo. Sa pro kasi is makakamit ka ng mga prime age na women, tapos may chance pa na maging karelasyon mo yun. Pero advice ko nga lang is wag talaga kayong mamimili ng mga single mother talaga kasi yun nga, pwede kunin uli yan, bawiin yung pinalaki mong anak, tapos hindi ka naman talaga gusto talaga nung nanay. Pinili ka lang niya para maging support kasi ang mahal niya yung anak niya tsaka yung original na tatay. Ang mahal niya, take note, ang mahal niya is yung anak niya at yung original na tatay. Kaya kanya pinili dahil mahal niya yung anak niya. Gets mo? Security ang gusto niya tsaka suporta mo dahil beta box ka na tanga. Tanga. Yun lang yun. Kaya ano. Kaya yung nagsasabi na mahal nila yung pangalawang asawa na stepdad. Nako, hindi ako naniniwala dun. Kaya naiiyak yun kasi naiiyak sila. Genuine din talaga yung gusto nila. Genuine. Genuine din naman talaga yung desire nila sa'yo. Kasi beta box na tanga ka. Kaya sincere sila. Diba sabi nga ni Rolo Tomasi, sabi, ito bang tangang simp na to na beta box? Genuine ba yung desire mo dito? Dahil kupas ka na? Dasagoy yun, oo, totoo. Sama na ako dun sa mga kumantot sa akin nung 25 pababa pa ako. Ngayong 26 pataas na ako. Pipiliin ko, tapos single mother pa ako, nagka-IP pa ni Pace na ako. Pipiliin ko na lang tong beta box na tanga. Kaya totoo rin yan. As in talagang genuine design nila. Kahit i-polygraph mo yung babae na yan. Hindi magsisinungaling yung babae kasi totoo talaga. Kasi at that time ng buhay niya, iba na yung priority niya. Priority niya yung mga beta box na tanga. Kaya kahit na i-polygraph mo yung babae na yan, hindi sasabihin nung inspector, nagsasabi siya ng totoo. Kahit anong paamin mo dyan, totoo ba talaga? Boss, totoo ba talaga na nagsasabi siya ng totoo? Oo, ayan polygraph nagsasabi ng totoo. Sabi na sa polygraph, ikaw daw yung beta box na tanga na willing mag-step up. Ikaw yung willing na patawarin siya sa kagaguhan niya. Kaya yun sinasabi ko. Pero yun nga, seryoso na ulit tayo. Yun nga, pagka 30 na kayo, para wag nyo ma-miss yung opportunity, is, kung ako sa inyo, kung 30 na kayo, mag-pro na lang din kayo. Kagaya ng ginagawa. Kasi, yung pagpo-pro ng babae is namimili din siya. Promise, kung wari pumata ka ng 40, yung 18 to 25 na babae na nagpo-pro, hindi ka papatulan yan. Hindi mag-aano yan, hindi mo papatira sa iyan. Dahil 40 ka na. Kuwari, 30 ka pa lang ngayon, dun ka mag-pro. Mag-pro ka na lang para talagang makakatikim ka pa rin ng mga batang babae. 18 to 25. Kung 40 ka na, 45, kahit sabihin mong pro yan nangangailangan ng pera. Namimili din naman yan. Hindi ka nila papatulan. Mas marami kang mamimiss out dahil sa age pill. Kaya isa ako dyan sa nagdi-disprove ng men age like fine wine.
Bullshit talaga yan. Kasi ilan lang mga lalaki ng ganyan. Majority ba yan? Hindi naman majority yan eh. Baka nga 1% lang yan. Mas mababa pa sa chad rate yan eh. Kaya hindi ako naniniwala dyan. Kahit pro paramis, basta matanda ka na, lalo na kulubot na yung balat mo. Hindi ka papatulan ng babae, tangin. Lalo na yung 18 to 25. Kahit na sabihin mo mataas yung binigay mong pera. Pwede, pwede mong taasan yung pera ibigay mo para patulang. Gawin mong 20,000 para patulang ko. Yun lang yung magiging realistic tayo dito sa Blackpill. Kasi ang ang iisipin mo is yung age mo. Doon ka lagi nakabase sa age mo. Kuwari lalaki ka, tapos yung genetic mo hindi naman pumapalag. Oh, eh talagang kukunin mo na lang talaga yung kung anong maano mo, makukuha mo. Tapos i-enjoy mo na lang yung kung anong meron ka. Yun lang naman talaga eh, na talagang best talaga na gawin eh. So paano yun lang,